Okay, so good evening everyone. So what's up everyone? So this is Sir Jay and for today's video, pag-aralan natin guys yung etong isang basic problem. Actually, may isang student na nag-send sa akin nito, medyo matagal-tagal na. Ngayon ko lang siya sasagutin kasi may mga students na may mga nagpapaturo ng sagot for certain activity which is hindi ko naman siya ginagawa actually. Kasi as a teacher, ayoko naman na ma-bypass ko yung mga nagtuturo na binigyan sila ng activity tapos mismo activity day is ako yung nagsasagot. So, hindi ko talaga siya character. Okay? So, ngayon ko siya sasagutin. Okay? So, hindi ko alam kung yung nag-send nito is nasagot niya ito. Pero kung hindi niya nasagot at gusto niya ulit matutunan, so ituturo ko. So, dito is may username and password. Okay? And then, meron lang siyang basic main menu na about conversion na kino-convert yung value ng kilo to pounds, Fahrenheit to Celsius, peso to dollar, exit, and then yung choice. So, medyo mahaba-haba yung code. Unlike kanina, we have lines of 40 code. So, 70. Ito is mahaba lang ng konti. We only have here siguro baka mga lines of 200. Joke. Okay, lines of 76 lang to. Okay, mahaba lang na mga dalawa yata to or tatlong lines. Okay, so without further ado, let's go and let's start our discussion for this lesson. So in here, let's start a new project, file, new project, and then next, and then YouTube 2. Sipag namang mga, ayan. So, finish. So, let's start creating the code for this. Okay, so I'll just remove this part. Okay, I'll remove muna and then I'll make it malaki. Okay, so here and then click tayo. So over here, let's put the scanner. Okay, scanner inp equals to new and then scanner system.in. Okay, Control Shift I. So start tayo ng coding natin. So pakita natin. So in here, magde-default muna ako ng username and password. String username. Okay, lagay natin to default username. Lagyan natin to ng value. Lagay natin na value ng username is JSON. And then, string, default, password. Again, kamukha lang sa mga iba kong tutorials, always make your variable name meaningful ha. Ang password natin is 12345. Okay, so, ito is, lagyan natin ng mga certain comment. This is for the default username and password. Okay, over here, next, we have another one. We have here, this will be the authentication part. Authentication. Okay, so authentication is, ang gagawin natin is, magagamit tayo ng, kapa-input tayo ng value, enter username. So, ayusin na natin yung mga output, no? Para hindi na ako bumalik. So, over here, papasokin lang natin to sa isang value. We have string over here. Okay, string, and then gamit tayo ng, ano ba? Username na agad. Username. Ito yung gagamitin natin mamaya eh. New inp dot next line. Para may space. Next line. Okay, next, system.out. So, we have here, enter password. Ayusin na natin yung mga output ha. Okay, parang hindi ko nabalikan. Nakakahiya eh. May mga student ako nakakanonood eh. So, password. So, we have here equals to inp dot next line. Okay, semicolon. Okay? So, ngayon, in here, ang gagawin natin is, lagyan natin siya ng if condition natin. If, and then, ang gagawin natin dito, guys, may mga part ako ng code na i-discuss, ipapakita sa inyo. Kung may question, magtanong ha. So, not username, baligtad ang gagawin ko para yung logic nyo is medyo mas gumana-gana. Username dot equals, okay? Tapos dito sa loob natin ilalagay yung default username. Okay? So at the same time, or
Okay? Ano yung kailangan gawin? Not password dot equals. So, I'll move this part para lagay ko to dito. Okay, equals over here. Tingnan nyo mabuti yung logic guys ha. Medyo iba to. Pakinggang mabuti. Okay? And then password dot equals, and then we have here the default password. Okay? So, pwede yan ha. Ini-enter natin sa next line para maganda itsura. Para hindi dire-diretso ha. You can do it. So, kapag ka dito, ang gagawin natin is system.out. Then, ang gawin natin dito is authentication failed. Dot. Yan. And then, over here, ang gagawin natin, lagyan natin itong return. Okay? Yan. So, at the same time, so after nito, gagamit lang tayo din ng system.out, saka tayo mag-welcome. Medyo iba yung way na to guys ha. Para gumana ang mga utak ng bawat isa ha. Enter, hindi. Mag-welcome muna tayo. Welcome. Okay, tapos lagay natin yung pangalan niya. Plus, then kung ano man yung nilagay mong username. Okay? So, after nyan, maglagay tayo ng isang loop. While true. So, over here. Okay, ayan. So, anong gagawin niya? So, maglagay tayo ng mga menu na nilagay natin doon. So, we have main menu, basic conversion. Basic conversion. Okay, so we have another one, system.out, tab. So, lagay natin ang option. We have 1 kilo, 2 pounds. So, kumpitin natin mamaya yung mga timbang nyo, ha. Number 2, we have here Fahrenheit to Celsius. Hindi ko na binuo. System.out. We have number 3, we have the pesos. Sorry. We have number 3, we have the pesos to dollar. And then we have number 4, system.out. We have number 4, we have 4, and then let's have it an exit program. So over here, ang kailangan natin gawin is to create what we called additional input. So system.out, lagyan natin ng space, system.out. So enter your choice. Okay? So your choice is what? So over here, pagka nag-enter tayo ng choice, lagay natin si int, and then lagay lang natin ng choice. Okay? Equals to, okay, scanner dot next int. So, kung mapapansin nyo, hindi ako masyado gumagamit ng if muna dito for the 1, 2, 3, 4 kasi, again, pinaliwanag ko naman yung sa former tutorials natin kung ano yung difference between using yung tinatawag natin na case saka yung if no. So, within this bunch of code, so ang gagawin natin is gagamit tayo ng if condition. So, but by scanner dot next int. So, next, let's have what we called the switch. Switch. Okay? So, lalagay natin dito si switch tayo kay choice. Okay? So, open and close curly bracket. Lahat ng nasa loob dito is para kay switch. So, ano-ano yung mga case nun? We have the case 1. So, for the case 1, so ito yung sinasabi natin ha. So, sagutin natin yung question dun sa may former tutorials na paano raw yung case. Okay? So, let's have here, enter value for kilogram. So, tanggalin natin to kasi nagpapa-input tayo. Same thing with here para hindi pangit yung output, no?
So, over here, ang kailangan natin gawin is, lagay tayo ng isang double na 1 kilogram. Gamit na ako ng ibang mga data type ha, para nagagamit natin sila lahat. You have here INP dot next double. Okay? So, we have pounds also. Double. Okay? Pounds. Pounds is equals to kilogram. Kilogram multiplied by 2.21. Yan yung value, no? So, although may specific na value pa, hindi ko na kinuha lahat, ha? Okay, so, next is, let's have another one. So, system that out. So, we have here, lagay natin yung value ni, yung in-input natin na kilogram. Okay, and then, gamit tayo ng plus sign. Okay, kilogram is equals to, as yung plus sign, and then, ano yun? Fahrenheit ba yun? Ay, Fahrenheit tuloy, pounds. Okay, plus sign, and then, dito sa loob, lagyan natin ng pounds. Yan. Okay, and next, let's have another one. So, sa dulo, kapag kayong ganitong klase ng case yung gagamitin natin, maglalagay kayo dito ng break. Ayan. So, may discussions ako nito guys sa tutorial ko about sa break. So, you might consider watching it, ano. So, pagka-case kasi, hindi na natin nilalagay na open and close curly bracket. Okay, pero again guys, minsan depende sa compiler eh. Okay? So, kapag may case, kahit di kayo maglagay ng curly bracket, lalagay nyo ng break sa dulo. Pero kapag walang break, I suggest, gamit na lang kayo ng open and close curly bracket. Ganun siya, I think. Okay? So, again, kapag case na ang ginamit nyo is ganito, so, need kayong gumamit ng curly bracket. Okay? Open and close curly bracket. Pero kapag ang ginamit nyo is colon, so gamit kayo ng break sa dulo. Okay? So, next, let's have here the case number 2. Case 2. So, let's have system.out. So, we have here, enter, ayan, enter, temperature to Fahrenheit. Temperature to Fahrenheit. Temperature, hindi pala to. Dapat pala in Fahrenheit. Kasi i-convert natin siya, no? So, hindi ko na tubuin yung word, ha? Kasi hindi ko alam yung spelling. Okay, so double, and then we have Fahrenheit is equals to INP dot next double. Okay, and then we have here double Celsius is equals to Fa, and then multiply natin sa conversion. Actually, medyo kakaiba to, no? So, kapag ganito, gamit tayo ng multiplied Fahrenheit, ma-minus natin by 32, multiplied natin by 5/9. Okay, yung paggamit guys ng open and close parenthesis ha, mahalaga yan ha. Parang sa mga algebra yung ginagamit natin. Okay, so we have here system.out, the equivalent, tapos lagay natin dito yung plus sign na Fahrenheit to Celsius is, then lagay lang natin itong plus sign, then lagay natin yung cell dito. And then lagay natin ng break kasi ang ginamit nga natin is gumamit tayo ng case na colon. Okay, so over here we have case number 3. Okay, mas gusto ko talagang ginagamit yung case na ano, yung naka-arrow. So we have here system.out. Let's have, ito pala enter temperature, ang papangit nito. Tanggalin nga natin to. Okay, so over here, so enter, ano pa ba kailangan natin? Enter amount in peso. So over here, kailangan natin maglagay ng double pesos is equals to INP dot next double. So over here, semicolon. So, kumpitin natin yon. Double, then dollar,
is equals to pesos multiplied by, bala kayo. So, ako ang gagawin ko na lang to is 0.021. Okay? So, depende naman ang formula, no? Bala kayo sa formula. You can identify it naman. System that out. The equivalent, ano yun? Pesos to dollar, anong dollar yan? Ano ba yun? Paano yun? To dollar is, okay, and then plus sign, and then lagay na natin sa ilalim. Plus, okay, and then lagay natin si dollar. Okay, remove na natin to. Oops, ito pala, dito pala. Okay. So, and then, dahil ano nga ulit, gagawin natin ang break. Okay, so, next. Okay, sa kamukha rin ng ginawa natin sa former tutorials, nakalagay lang default, and then, lagay lang kayo dito ng part. So, lagay nyo lang invalid choice. Okay, pagka default, wala na kayong break na ilalagay sa dulo. Okay, so let's try. So, enter username, imali natin, J12345. Okay, authentication failed, no? So, pwede na may ilagay sa loop yun, ha? Depende kayo, ha? Example, gusto nyo lagyan ng 3 times na loop. So, JSON, 12345 yata. Ayan. So, let's have 1, kilo to Fahrenheit. So, 5. Ayan. So, and then, maglagay tayo ng 2 for the Celsius. So, don't mind if mali yung computation ko, ha? Madali naman to kasi formula lang yan, ha. So 3, ang mahalaga lang nag-work yung ating itsura. So kapag ka 50 pesos, so most likely $1 yun. Okay, so depende sa inyo, ha, ang value. So ayan. So gumagana naman siya ng tama. Okay, so 4, exit. Okay, for ano pala yung mali? Invalid choice. Okay, so yan yung ating tutorial for today. Okay, so I hope na na-gets yung part na to at yung difference niya between dun sa former na discussions natin about sa ATM machine. Okay, so any questions, everyone?